Bali ito yung Santa Makmak na silong mga kajimban. Ayan, kita nyo, umpisa pa lang gagamit na tayo ng choker. At hindi lang choker mga kajimban, dalawang choker pa, kasi hindi kayang birahin ng single choker lamang. Ayan, nakikita nyo, pisadong pisado yung pisbag natin mga kajimban. Halatang may budom yung silong natin na nadali. Ayan. Ayan, ikakabit na yung isang choker mga kajimban, pero hindi kayang birahin, kaya gagamitan pa natin ng isang choker. Kaya magbabali dalawang choker tayo mga kajimban para mabira siya. Hindi kayang birahin kapag single lang. Ayan, kapag naikabit na yung pangalawang choker mga kajimban, ayan, kayang-kaya nang birahin yung fishbag natin. Kapag isa lang hindi kayang hilahin, talagang mabigat mga kajimban. Noong nakahuli tayo ng 180 metric tons mga kajimban, kayang-kaya lang birahin ng isang choker. Pero ito hindi kayang birahin ng single choker lamang. Kaya dinadalawa. Ayan, kita nyo naman, hirap kahit dalawa na, medyo hirap na hirap pa rin. Kaya medyo marami-rami ito siguro mga kajimban. O kaya marami ng patay na isda, kaya medyo mabigat. Dati yung 180 metric tons mga kajimban, kayang-kaya lang birahin ng single choker kasi maraming yellowfin. Majority yellowfin, kaya magan lang yung matagal mamatay yung yellowfin mga kajimban. Hindi katulad ng skipjack, mabangga lang sa net, patay ka agad. Kaya medyo mabigat birahin kapag namatay na yung mga skipjack mga kajimban. Kung naririnig yun yung nagsasalita mga kajimban, yun si Fishing Master RR. Binibigyan niya ng instruction yung kusinero natin na ihanda yung iaalay na ulo ng baboy, kasi susubra talaga ito. Nagpawas na tayo dito pero talagang marami talaga mga kajimban. Hindi naman pwedeng ituloy-tuloy yung pagpapaawas kasi baka mamaya yung kakulangan ng espasyo natin na hindi pa mapuno, kaya hindi talaga maiwasan yung mayroon talagang di-discard mga kajimban. Ayan, bali isang birahan pa to mga kajimban bago mag-umpisa ang pagbe-drilling natin. Talagang napakahirap pagka may volume yung nadadali natin mga isda mga kajimban. Talagang napakadelikado pa. Ayan, isang bira pa mga kajimban at mag-uumpisa na tayong magsalok ng Santa Makmak na silong na biyaya. Ayan. Pati yung single, hirap na magbira mga kajimban. Kailan kapag ganyan, alala yung angat bago tanggalin yung choker, kasi kapag pinigla baka mabuslot. Sayang ang Santa Makmak na silong na biyaya. Ayan, bali isang tira na lang yan mga kajimban. Mag-uumpisa ng magsalok. Makikita nyo mga kajimban, lahat yan puro nakasuot ng hard hat para dedikado kapag may bumagsak na isda o anumang bagay na mahuhulog mula sa taas. Nakikita nyo naman yung mga tumitingyang isda mga kajimban. Ayan ang delikado kapag nahulog kasi medyo mataas-taas yan. Kahit na may hard hat, kapag tinamaan pa rin medyo may epekto pa rin. Medyo parang may hilo ka, pero hindi katulad nung walang hard hat, talagang kung siswertihin, basag ang ulo. Yan ang delikado kapag walang hard hat. Ayan mga kajimban, hindi talaga kayang birahin ng single choker yan. Kaya ikakabit ulit yung pangalawang choker para mapigilan na at magumpisa na tayong magsalok ng Santa Makmak na silong na biyaya. Ayan, kakabit na yung pangalawang choker ulit. Permis na yan mga kajimban, dalawang choker, kasi baka mamaya
biglang umariya kapag single lang, kaya ipipirmis na yung dalawang choker na nakapigil. Ayan, kita nyo naman, hirap na hirap kahit double choker na. Kaya sobra-sobra talaga ito sa espasyo namin mga kajimban. Mapupuno na tayo dito. Ang kailangan na lang natin ay nasa 120 metric tons. Kaya sayang, napakasayang yung may discard na isda mga kajimban. Talagang hindi maiwasan yan. Kasi mahirap mag-estimate kapag na hindi tumama yung estimate mo at hindi na puno yung kakulangan na espasyo, ay nako, sigurado makasabon ka ng safeguard. Ayan. Kaya mas maganda yung may sobra para hindi ka mapagalitan. Ayan. Ayan na mga kajimban, unang salok ng Santa Macmac na silong na biyaya. Yan, makikita nyo, punong-puno talaga yan. Yan, punong-puno nga. Ayan mga kajimban, halos konti na lang yung buhay. Hindi katulad yung nakahuli tayo ng 180 metric tons, nakikita marami yung pumipitik talaga. Ayan, konti na lang. That's it. Majority skipjack 3.5, wisik lang yung yellowfin, at 1.8 na skipjack. Karamihan puro 3.5 mga kajimban. Yan. Bawat salok talaga mga kajimban kumukuha ng masusukat yung Foxtrot Oscar natin. Kaya minsan dyan bumabagal yung pagsasalok natin kasi kukuha pa siya ng 5 pirasong susukatin para sa kanyang report. Pangalawang salok ng Santa Macmac na silong na biyaya. Ayan, talagang punong-puno pa rin mga kajimban. Nakikita nyo yan, nakatalikod si second mate Jeff J. Galon. Ayan, bali may ginagawa yata si Chipmate Locksmere, kaya siya muna yung nag-lista sa mga kung anong size ng isda at ilang metric ton bawat salok. Yan. Kala ko kanina nagpapataya siya ng swerte eh. Pataya sana ako, yung pala nagre-record pala mga kajimban. Mahilig sa swerte. Ano ba yan? Pero huwag kayo magpaano sa swerte. Sayang lang yung mga kinikita nyo mga kajimban. Bihira lang ang tumatama sa swerte o kaya sa loto. Kaya imbes na itaya, ibili na lang ng pangulam ng mga anak natin o kaya mga apo para mapakinabangan pa. Yan. Tuloy natin ang pagsasalok mga kajimban. Ayan, punong-puno talaga yan. Oh. Majority talaga yan, skipjack. Kaya budyong itong nadali natin. Kaya mabigat tirahin kasi puro halos skipjack mga kajimban. Karamihan ng skipjack. Kaya ayan, kunti na lang yung mga gumagalaw. Ayan. Hindi katulad nung nakahuli tayo ng 180 metric tons, majority yellowfin. Talagang marami pang buhay kasi matagal mamatay yung yellowfin kumpara sa skipjack. Ayan. Kadiba, tuloy-tuloy lang yung pagsasalok hanggang matapos yung 120 metric tons. Ayan, halos hirap na hirap talaga yung hydraulic salok natin mga kadiba.
bawat salok kumukuha siya ng 5 piraso para masukat. Pero yung ibang foxtrot Oscar naman mga kajimban, kapag nakakuha ng 2 susukatin, 2 salok, pagkatapos nun karamihan halos sa diretso na, pag salok diretso buhos na, hindi na kumukuha kasi tinitignan na lang niya kung halos parehas na lang yung mga size at mga ano ng mga isda mga kajimban. Yun na, matagal na sigurong foxtrot Oscar. Yung mga laging kumukuha kapag nagsasalok, pagbuhat pa siguro to, kaya ganun ang ginagawa lagi, kada salok kumukuha ng 5 piraso ng isda. Ayan, kaya medyo mabagal yung pagsasalok natin mga kaibigan kasi halos hirap na hirap yung hydraulic winch natin mga kaibigan. Matagal bago makarating sa pagbubuhusan ng isda. Ayan, sisikin may Chef J. Galon. Kumukuha rin ng mga sinusukat niya para alaman niya kung anong size ng isda talaga mga kajimban. Kapag ka nasukat kasi, kung ilan yung sukat, malalaman mo kung ilang kilos yung skipjack at yellowfin. Ayan mga kajimban, dumating na si Chief Mate Lux Mary Dacalyos, kaya ibibigay na ni Second Mate Chief J. Galon yung notebook para bigay kay Chief Mate Lux Mary Dacalyos. Ayan mga kajimban, kasi siya talaga yung nagre-record ng kung anong size ng isda at kung ilang kilo. Si Chief Mate Lux Mary Dacalyos mga kajimban. Bye. Ayun, medyo tumagas yung isda, hindi gano'ng nabira yung kanina mga kajimban, kaya bumuhos ng konti yung isda. Ayun, yung 2 local pro nagtanggal ng hard hat. Ay nako, napakatigas talaga ng mga ulo nito mga kajimban. Hindi nila iniisip yung kanilang kasintihan, kaya minsan kahit sinasabihan ni Chief Mate Lux Mary Dacalyos, talagang tinatanggal pa rin nila. Siguro nabibigatan sila sa hard hat mga kajimban, pero hindi nila alam yun ang pinaka-importante sa oras ng pagtatrabaho. Napakadelikado talaga yan kapag nandiyan ka sa working area. Kapag ganito mga kajimba, nakakaria tayo ng silong, karamihan halos hindi nakakaalmusal yan. Kaya kapag nakaramdam ng gutom, kain muna mga kajimban yung isa bago pagkatapos ng isa palitan na. Katulad yan, medyo nakagaramdam ng gutom si Judy Nuno, kakain muna siya mga kajimban, bago pagbalik niya kain naman yung isa. Kasi kapag hindi magano nang gagawin, ay nako, abutan na lang ng alas 12, hindi ka makakapag-almusal mga kajimban.
Lalo na tayo mga kajimban, madaling araw pa lang ibababa na tayo, kaya minsan hindi tayo nakakakain. Iinom lang tayo ng tubig na mainit. Ayun, sabay baba. Kaya pag akyat, pag ganitong nagsasalok na, yun, doon kakain na tayo mga kajimban. Paisa-isa lang palitan, kasi hindi pwede magsabay-sabay kasi nagsasalok at maraming ginagawa. Kaya payag naman si Fishing Master RR na kakain ng paisa-isa lang, palitan lang. Pero minsan hindi makakaramdam ng gutom mga kajimban o pagod, lalo na kapag ganitong maraming huli. Talaga naman, kahit medyo nakakaramdam na ng gutom, tinitiis kasi gustong makita yung pagsasalok ng sandamakbak na biyaya. Ganyan ang Team Marita mga kajimban. Walang kapaguran kapag nakakahuli ng bulyom na isda. Masisiglang kumilo. Pero kapag wala at kunti lang yung nakukulong, ay naku po, lahat ng sakit ng katawan at gutom nakakaramdam mga kajimban. Ganyan talagang buhay ng taga Team Marita. Ayan, tuloy-tuloy lang ang walang katapusang pagsasalok ng sandamakbak na silong na biyaya mga kajimban. Ayan, bilisan na natin mga kajimban para hindi mahaba masyado yung video natin at hindi kayo gaano magastusan sa data. Yan. Panoorin nyo na lang mga kajimban kung ano ang mga ginagawa namin dito. Tuloy-tuloy lang ang pagsasalok ng sandamakbak na silong na biyaya. Ayan, tuloy-tuloy lang mga pagsasalok mga kajimban at panoorin nyo. Sana huwag kayong magsasawang panoorin ang video ni Jimban Manolo Ramos.
Ayun, duman si Black Eagle mga kajimban. Yan yung chopper na nag-onboard sa atin nung lumipat si Cap Nilo sa ibang catcher. Ayan, siya yung pumalit. Bali, siya yung nag-onboard naman na chopper dito, si Black Eagle. Dinadala ni Cap Alex Limapilis. Iyan mga kajimban. Ngayon, dahil nagkaroon ng problema si Falcon, kaya ating dinadala ni Cap Nilo, kaya lumipat sila mga kajimban. Dahil patabi na tayo, nag-advise ang office na lumipat muna sila sa ibang catcher para magamit sila sa pagsisearching mga kajimban. Mas mapintay kasi kapag may gamit na chopper ng pag-search, kasi napakabilis na makita yung kawan kapag may chopper mga kajimban. Mas malaki talaga ang pintayin ng may chopper. Ayan mga kajimban, tuloy-tuloy tayo sa pagsasalok ng sandamagbak na silong na biyaya. Ayan, wala nang katapusan sa pagsasalok mga kajimban. Kaya pagtiyagan na lang muna panoorin mga kajimban ang video ni Jimban Manolo Ramos. Ayan, kita nyo naman, tuloy-tuloy pa rin ang pagsasalok at punong-puno pa rin yung salok mga kajimban. Ayan si Jimban nakadamit ng pula, parang kiti-kiti kapag maraming nahuhuling isda. Parang walang kapaguran mga kajimban. Ayan, nakatayo sa regala, tinitignan yung salok, nakakayod. Ayan! Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang pagsasalok mga kajimban. Pero malapit na mapuno siguro yung mga espasyo mga kajimban. Mga ilang salukan na lang, tapos na ang pagsasalok at malalaman kung ilan yung matitirang i-discard natin mga isda mga kajimban. Sigurado may i-discard dito, sobra talaga. Isado pa yung fish bag natin at hindi pa ginagalaw yung proa at pupa. Yan, hindi pa ginagalaw pero punong-puno pa rin yung pagsasalok natin. Ayan, bumalik na si Jody Nono. Yung local crew naman ang kakain mga kajimban kasi gutom na rin siya. Kaya pagdating ni Jody Nono, yung local crew naman na si Jonah ang kakain. Ganyan talaga yung buhay mga kajimban, palitan lang para makaraos. Ayan, patuloy pa rin ang pagsasalok ng sandabakbak na silong na biyaya mga kajimban. At ayon kay Chief Mitlox Merida Caldos ay malapit nang mapuno lahat ng may espasyong bodega, kaya matatapos na yung pagsasalok ng 120 metric tons mga kajimban. Ayun mga kajimban, sumigaw na si Chief Repairman Ryan Parangitabang na puno na yung bodega mga kajimban, kaya stop na. Ayan, tapos na yung pagsasalok ng 120 metric ton. Ayan mga kajimban, nagsinyas na si Jimban Manolo Ramos, wala na, stop na yung pagsasalok. Estimate ng diver mga kajimban na may di-discard na isda ay nasa 75 metric ton. Thank you for watching, God bless us all.